Hi everyone, good afternoon. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, may bagong may-ari na nga ba ang Miss Universe? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko yung iba nag-aalala na sa sitwasyon ng Miss Universe at yung iba naman ay hindi nila alam kung may bago na bang may-ari or wala. Pero ito na nga. So, nung nakaraang linggo, napag-usapan dito sa social media ang pagkawala ng page at Instagram ng Miss Universe. So, maraming nagtaka bakit nawala. Ang sabi na-hack daw. Pero hindi siya na-hack. Ang totoo doon ay parang sino-surrender niya yung page neto sa kung sino man yung may hawak ngayon ng Miss Universe. Ang pagkakaalam ko, ang may hawak ngayon ng Miss Universe ay taga New York dahil sila yung nagmamanage ngayon dito sa Miss Universe. Alam naman natin medyo naging maintriga, maingay at napag-usapan sa social media nung nakaraan taon ang mga nangyari dito sa Miss Universe at marami nang umaayaw talaga kay Raul at marami din silang hinaharap talagang problema ngayon. Ayun yung pagkakaalam natin. And then hindi din natin alam kung nasaan na nga ba, no? Kung nasaan na nga ba si Kun An. Ayon, so si Kun An kasi ang talagang alam natin na may-ari ng Miss Universe pero bigla na lang siyang nag-disappear na hindi natin alam kung nasaan na nga ba ang Kun An. Yung Miss Universe ng 2025 hindi natin nakita or kahit anong anino ni Kun An na alam mo yon na nagpakita dito sa Miss Universe, lalo na dito sa Bangkok, Thailand ginanap ang Miss Universe as in totally wala talaga. Pero hindi natin alam kung nasan siya. Marami nagsasabi nasa Mexico daw. Yung iba naman daw sabi nasa kulungan. Yung iba naman sinasabi nandito sa Thailand at ayun, nakakulong daw. Pero ako, ang totoo, hindi ko talaga alam. Oo, masyadong controversial and then parang ko, charot, kung nasaan si Kun An. Ang importante ay nairaos nila ng maayos yung Miss Universe under MGI and then ayun, so natupad naman ni Mr. Nawat yung pangako niya na bibigyan tayo ng magandang production. Hindi lang tayo naging masaya doon sa ending dahil parang ang ending ay ayun, nagkaroon daw ng dayaan. Oh, daw ha. So hindi ko nito sigurado but for me, overall, masaya naman ako dahil syempre naka-top 5 tayo sa Miss Universe. Reklamo pa ba ako? No? Di ba? So, yun. So, bahala sila. Basta ang importante, maganda ang naging placement noong 2025 ng Pilipinas dito sa Miss Universe at bumalik na tayo sa top 5. So, doon naman sa may bagong may-ari na daw at hindi na daw si Raul. Wala na akong pakialam dyan. Bahala sila. Pero, eto. No, so, nung nawala nga yung Instagram at saka Facebook ng Miss Universe na sinasabi na ako hindi kagad ako naniwala doon kasi ang pagkakaintindi ko kinukuha na nga ng Miss Universe sa yung dating may-ari ng New York. So sila yung nag-handle ngayon. And then ayun, so minamanage nila to ng maayos kasi syempre hindi daw pwede mag-stay sa Mexico ang Miss Universe kasi based to sa USA. Kung dito yan sa Thailand, ganun din ang mangyayari. Pero eto na nga, eto yung chika. Ang alam ko, kinukuha nila yung password ng Miss Universe at saka ng Instagram. Kasi parang ito yata yung naging problema din noon. Yung Miss Universe 2025, hinihingi na ni Mr. Nawat yung password, hindi nabigay sa kanya. And then, kaya nagkaroon ng page na bago, Miss Universe
Thailand, di ba? So, parang Miss Universe in Thailand, ganun. Yung gumawa sila ng panibagong page para doon i-upload yung mga kaganapan sa Miss Universe. Pero sa kabilang banda, nagpadala naman ang team ni Raul. So, at ayun yung nag-a-upload doon sa Miss Universe, yung mga ganap dito. Parang naging maintriga talaga yung Miss Universe kasi nga ayaw ibigay ni Raul yung password. Hindi ko alam kung bakit. Dahil siguro kumikita yung page nila. No? So, gano'n. Hindi ko alam eh. O baka yung mga pumapasok na endorsement or yung mga pumapasok na mga business nila. Doon lahat. Ayun yung pagkakaalam ko. Oo. And then, nung mga nakaraang araw, eto na nga. So, bumalik naman agad yung page. So, parang feeling ko ay yung kung sino yung may hawak ngayon ng Miss Universe, kinukuha niya pagkatapos, ayun. So, parang nasurrender na. Oo, parang gano'n. And then, yung Instagram, hindi pa. Kasi, ang pagkakaintindi ko doon ay, ayun na nga. Oo, parang nagkaroon na pinalitan ni Mr. Raul ng pangalan niya mismo, yung pangalan ng Miss Universe. Kaya hindi siya nawawala. Kumbaga, pinalitan ni Raul ng pangalan niya. O di ba, kalokohan lang niya talaga. So, hindi ko maintindihan kung bakit. Pero ngayon, bumalik na siya sa Miss Universe talaga. Yung name ng Miss Universe. Kaya minsan kung iisipin mo, parang ano ba, naglolokohan ba talaga ang may-ari dito? Ano ba ang ginagawa nila Raul? Bakit hindi nila masurrender ng bonggang-bongga ang Miss Universe kung sino man ang gustong may hawak? Alam niyo na kung bakit. Kasi syempre, business is a business. So, eto na nga ang pumuputok na balita ngayon. May-ari na daw ay taga-Asia. Sa ang Miss Universe. Parang dito na daw sa Asia ang may-ari ng Miss Universe. Ito yung pagkakaalam natin na parang nagki-claim, di ba, nung nakaraan na parang sinasabi nila na sila ang owner dahil nangutang yata sila doon ng pera. Ayun yung pagkakaintindi ko ha, disclaimer lang. Pero ayun yung pagkakaintindi ko sa kwento. Tapos parang ang alam ko yung ibang share ay napunta na dito. Ba't akong iniisip ko pa rin? Kasi di ba naglabas sila ng statement at ang sinasabi nila na hindi pa rin napapalitan ang may-ari ng Miss Universe. So, ang Miss Universe ay tatakbo pa din katulad ng mga nangyari nung nakaraan. Parang ayun yata yung agreement. Kasi parang hanggang ngayon, may share pa rin naman sila Raul. Tapos, parang feeling ko, yung katulad pa rin ng dati, pinahawakan doon yung Miss Universe and sila ang magmamanage. So, ganon. Parang ganon. So, sa madaling salita, kahit siguro may marinig na tayo o may bago na may-ari ng Miss Universe, but ang huli, kung sino yung nasa likod neto, sila pa din. Kasi, parang, hindi kasi sila pwedeng magpatakbo and then parang ayun yung ibang share ay binigay na yata doon. Anyway, so maglalabas naman sila ng statement kung sino ang may-ari talaga ng Miss Universe. Kasi yung may pumutok na balita na sinabi nila na taga-Asia na daw ang may-ari ng Miss Universe, nag-react naman yung kampo ng Miss Universe at meron ng message na nilabas na ang sinasabi ay walang ibang may-ari ng Miss Universe kundi sila pa din. Di ba? Kaya minsan kung iisipin mo, ang gulo naman ng mga taong to. Ano ba talaga yung totoo dito? Parang, ano ba talaga yung gusto nilang palabasin? Kung sila ang may-ari, edi sabihin nila at sila ang magpatakbo, di ba? Pero kung meron na, bakit ayaw nilang sabihin sa tao? Bakit sinisikreto pa nila? Bakit hindi nila pinapaalam sa lahat? So yon, medyo nakakaloka lang. Actually, nalulungkot lang ako sa part na yung hinawakan kasi ito ng iba, yung Miss Universe, parang nagka-leche-leche na yung takbo ng Miss Universe. Yung parang umaasa naman ako na kahit sino naman ang may-ari dyan eh. Halimbawa, sila Raulong may-ari, di okay lang, di sila. Wala namang problema sa akin. Basta tuloy-tuloy lang ang Miss Universe, di ba? Kasi parang bakit tayo mawo-worry? Wala naman tayong business sa kanila. Ang gusto lang natin ay maging maayos lang yung takbo ng Miss Universe. Ako to be honest, kahit pa sino ang may-ari dyan, palagay na natin taga-Asia or palagay natin sila Raul or kung sila Kun-an pa din, wala naman akong problema kung sila ang may-ari. Pero sana lang, ito lang talaga yung hiling ko.
sana lang ay maging maayos yung takbo ng Miss Universe at yung kanilang yung kanilang pagkuha ng mga magiging bagong Miss Universe o magiging bagong reyna nila, ayusin naman nila para hindi nagkakagulo yung mga tao or nako-confuse na parang bakit ganon. Hindi ko naman siya inaasahan na mananalo tapos biglang siya ang nanalo. Yung alam mo yon, para kasi ang feeling kasi ng mga tao, kontrolado nila yung sitwasyon ng Miss Universe at yung nangyayari ngayon sa Miss Universe. And ayun yung inaayawan ng mga tao kasi parang feeling nila nagkakaroon ng dayaan lagi. Ngayon, kung sinasabi naman nila walang dayaan na nagaganap, i-prove nila sa madla at maging maayos yung kanilang pagpili ng magiging bagong reyna. Actually, nung kay Shines, hindi pa ako pumapalag. Parang okay pa sa akin yan. Tapos yung kay Victoria, sabi ko nga, naintindihan ko naman kung bakit siya ang nanalong Miss Universe. At yung kay Fatima naman, hinihintay ko talaga na makonvince yung sarili ko na siya ang Miss Universe. So, kumbaga parang, bigyan niyo naman ako ng dahilan na bakit siya ang pinili ninyong Miss Universe. And then, ngayon, kung magkakaroon ng bagong Miss Universe, sana naman makita natin doon sa pipiliin nilang kandidata na ito ang kadapat-dapat na manalo. Sabi ko nga kahit sila ang may-ari, walang problema, basta ibalik lang nila sa tamang sistema at sa tamang takbo ang Miss Universe. Di ba? Para lahat masaya, para lahat ay nakukonvince pa rin na dapat pa rin paniwalaan o panoorin ang Miss Universe. So yon, kasi kung hindi naman pala nila kayang gawin yun, di mas mabuti pa talaga na ibalik na lang nila ito kung saan nila kinuha. Or kung meron mang bumibili, di ipagbili na lang nila kaysa naman yung hawak nga nila. Unti-unti naman nila sinisira ang pangalan ng Miss Universe. So yun lang, tulad yan ngayon, nagkakaroon ng confusing yung mga tao kasi dahil sa yung mga ganito, ang pinabalita ganito, pero wala silang nilalabas na statement, tapos ang malalaman natin, pinalitan nila ng pangalan nila. Parang nakakaloka naman. Diyos ko, kamusta naman yung nagsimula ng page na yan? Tapos papalitan lang ninyo ng pangalan ninyo dahil sasabihin ninyo, kami ang may-ari. Di ba? So, parang doon pa lang sa part na yon, sana naman, wag naman kayong magkaroon ng interest kahit sa mga ganitong bagay. Kumbaga parang dapat panatilihin ninyo kung ano yung nasimulan ng Miss Universe at pagandahin pa ninyo ng bonggang-bongga. So, yon. Nakakaloka, di ba? So, yon. So, sa ngayon, abangan na lang natin kung ano yung ilalabas nilang statement, kung ano yung ilalabas nilang bagong nangyayari ngayon sa Miss Universe, kung may-ari na nga ba tong iba o may kasosyo na ba sila o sila pa rin ang nananatiling may-ari ng Miss Universe. So malalaman natin yan very soon, di ba? So yon, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin na nakakaloka? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. So yun ang ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.